Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is again your registered social worker, Micah Disalanyasin. So ngayon naman, since nga na-discuss na natin yung sa SWPPS, sa HBSE, sa group work, at saka ay yun lang ata yung na-discuss natin. And then, ang sunod naman nun is yung casework. So, bibigyan ko kayo ng topic sa casework. 2 topic lang to siya para na din hindi masyadong masakit sa ulo i-digest. So, follow me on my YouTube and also TikTok account at MicahRSW kasi same lang sila ng profile. Okay? So, without further ado, mag-proceed na tayo sa pinaka-first na slide. Ito yung pinaka-first na slide. History of casework. So, syempre, kailangan muna natin malaman kung ano nga ba or saan nga ba nagmula yung casework. Kaya nga siya history kasi nga dati pa yan siya. So, balik daw tayo nung 1917. Nung 1917, first professional method of social work intervention practice in the Philippines introduced by the Associate Charities of Manila. So, casework daw, yan yung first professional method. Kapag tinanong sa board exam, first professional method of social work intervention, diretso na yan casework. Kasi pangalawa na yung group work at saka CO, 'di ba? So, basta yun lang yung tandaan nyo, pinakaunang professional method na ginawa ng social work practice sa Philippines ha, nakalagay sa Philippines. Ang nag-introduce din daw is etong Associate Charities of Manila. Diretso na yan, casework. Okay? So, ano ba ang Associate Charities of Manila? Associated Charities of Manila was a family welfare. So, eto daw, basta tandaan nyo dyan sa Associate Charities of Manila, isa yung family welfare dati. Family Welfare Agency. Pangit talaga ng sulat ko. Family Welfare Agency na nag-e-employ ng mga home visitors. Kasi yun yung tawag sa mga worker dati, mga home visitors. Kasi nag-home visit yan sila. Okay? Sige, proceed naman tayo dito sa next na slide. Nung 1920 daw, nakalagay lang dito is isa lang, yung psychiatric social work. Ano yung psychiatric? Yung mga nag-hire tayo ng mga psychiatrists is na-introduce daw siya in welfare bail. Okay? Then the seat of the government child rearing institution. So dito pinakaunang nagkaroon ng seat sa government yung mga child rearing institutions like yung mga adoptions, mga ganyan. So yun yung mga child rearing institutions. Kung hindi nyo masyadong magets, pwede nyo naman siyang i-research. Okay? Sige, proceed na tayo sa next na slide. Dito naman, 1941, Dr. Jose Vergara, tandaan niyo yung mga pangalan ha. Siya daw yung superintendent ng Associate Charities of Manila na na-appreciate niya daw yung kahalagahan ng psychiatric social work sa USA. And then, nag-employ daw siya ng mga social workers para trabahuin yung sa mga bata at saka sa mga youth. Okay, so tandaan nyo dito, si Dr. Jose Vergara. Kapag may mga pangalan, tandaan nyo yung pangalan nila, kung doctor ba sila, senate, kasi pwedeng ganyan din, baka ilagay nila dyan, Senador Jose Vergara, and then Dr. Jose Vergara or Jose Vergara RSW. So, paano na yun? Kung hindi nyo alam na doctor pala siya, bigla nyong sinagot senador. Hindi siya senate. Okay? Dr. Jose Vergara. So, first social workers employed functioned as caseworker for children and youth. So, yung pinakauna daw na mga social workers na na-employed noong 1941, sila daw yung nag-handle ng caseworkers para sa mga children at saka sa mga youth. Later on, yung ACM, yan yung Associate Charities of Manila, ACM ha, baka kasi malito kayo. Later daw yung ACM na absorb siya ng Bureau of Public Welfare para i-carry out or para gawin yung public assistance program ng Bureau of Public Welfare. So tandaan nyo lang, ACM, Associate Charities of Manila, 'di ba? First, yan siya. And then inabsorb or kinuha siya ng Bureau of Public Welfare.
para i-carry out or para gawin yung mga public services programs na meron ang bureau na to. Okay? Sige, I think understandable naman yun siya. Proceed na tayo dito sa 1951. So, 1951, the Social Welfare Administration, SUA, had expanded or nag-expand daw ang SUA, and social workers were assigned in every province and major city. So, yung SUA daw or yung Social Welfare Administration, nag-expand siya, and yung mga social worker is na-assign sila sa mga provinces at saka sa mga major city. It was oftentimes engaged or palagi daw or usually daw is ang ginagawa ng mga social workers is sa disaster and emergency relief. 'Di ba yun yung pinakauna din na ginagawa ng mga social workers, yung nagbibigay tayo ng dole out ng mga charities which left little time to actual case processes. So, since nga 1951 pa lang yan, yun yung ano natin, dole out, charities, magbibigay lang tayo and then tapos na. Yun yung tinatawag nating dole out. So, dun daw siya nung 1951. Yun lang naman ang kailangan yung tandaan doon. Sige, proceed tayo dito sa 1954. So, nung 1954 daw, the Department of Health or DOH, nag-issue sila ng circular requiring national or nire-require daw niya yung national, yung provincial, at saka yung mga city and emergency hospital na mag-employ ng mga social workers. So, since nga understandable naman 'di ba yung mga nakalagay dito, yung DOH daw nagbigay sila ng circular na nire-require niya yung national, yung provincial, at saka yung mga city at saka mga emergency hospitals na kumuha or mag-recruit or kanang mag-employ ng mga social workers. So, dito yan sa 1954. Tandaan nyo yan. The Medical Social Service Unit was installed. So, MSSU, na-install daw siya ng Bureau of Hospitals. So, yung development na daw to is nagpo-promote ng practice of casework sa public and also sa private hospitals and also sa clinic na din. So, kung babasahin nyo lang din naman yung definition niya, very understandable naman. So, I really hope na nadadigest nyo siya as it is kasi very understandable naman yung mga nilagay ko dito na discussion, di ba? So, dito tayo, proceed tayo dito sa baba. Ito na yung pinaka-last sa ating history. So, noong 1980, the American counterparts, local practitioner, yung mga local practitioner daw is na-recognize na yung material assistance talaga did not automatically solve the individual problem. So, katulad daw ng mga American counterparts sa ibang bansa yan, yung mga local practitioner or yung mga social workers, parang na-realize daw nila or na-recognize nila na hindi sapat yung mga material assistance lang na pinamimigay nila kasi hindi yun automatically na nakakasolve sa problema ng mga tao. So, this period gave rise to problems that bear on emotional and psychological functioning of individuals as a result of modernization. Tsaka sa period din na daw to, nag-rise or lumago yung mga problema na nag-bear or yung problema natin sa ating mga emotional well-being at saka na din sa psychological. Mostly yan sa utak yan at saka sa kaloob-looban natin, 'di ba? Psychological functioning ng mga tao na nagre-result ng modernization. So, in addition, meron ding marital conflict or yung pag-aaway ng mag-asawa, broken homes kasi nga naghihiwalay yung mag-asawa, and yung bata is nagiging orphan or pinapaampon, ganyan. Yun yung mga reason na nababroken home yung mga yun yung nangyayari sa mga bata. And usually, kapag nagkaroon ng marital conflict, minsan nagli-lead yan into divorce or separation, kaya nagkakaroon ng mga broken homes. Growing number of mentally ill patients or yung tumataas daw, growing number, kapag nakita niyo yung growing number, tumataas na mentally or tumataas yung mga may problema sa utak ng mga pasyente
at saka iba't ibang signs ng psychological dysfunctioning. Kapag nakita niyo yung psychological, meaning sa brain yan, psychology, 'di ba? Tumataas din daw yan at saka yung mga other signs ng mga psychological dysfunctioning. Kapag nakita niyo yung dysfunctioning, hindi siya nakakapag-function ng maayos. Kasi negative yan siya. Negative connotation yung dysfunctioning. Kapag nakita niyo yung dysfunctioning, negative, hindi nakakapag-function ng maayos yung isang tao. Kapag functioning, nakakapag-function siya ng maayos. Okay? Thus, casework practice was renewed in earnest, enriched, and strengthened. So, noong 1980, tandaan nyo, yung casework practice daw is na-renewed, na-enrich, or mas napabuti pa, and also mas napa-strengthen. Kaya yung tayo ngayon is mas alam na natin, mostly yung ginagawa pag sa social work talaga, and also sa casework. Proceed naman po tayo dito sa social work helping process. So, kung hindi nyo pa po napapanood yung ibang mga videos ko sa YouTube and also sa TikTok, pero if ma-upload ko to sa TikTok, mas better na pumunta kayo sa YouTube ko para doon nyo lahat mapanood yung mga videos ko kasi doon lahat lectures. And please, kapag pupunta kayo doon, wag nyo lang i-review, mag-subscribe naman din kayo kasi makakatulong yun sa akin. At the same time, mamomonetize na din yung ano ko. 600 plus na yung subscriber ko dun and I need 1,000. Okay? So, thank you very much sa lahat ng magsasubscribe and yeah, mag-proceed na tayo sa ating discussion. Pinakaunang-una sa lahat, ito yung assessment. Ito yung pinaka-first. APIET, 'di ba? Ito yung pinaka-first. APIET. Assessment. Ano ba yung tinatawag nating assessment? Assessment is yung process or the product of understanding or kapag iniintindi daw natin kung anong action yung gagawin and also nagpo-provide din daw siya ng necessary appropriate planning. Kasi etong assessment hindi pa tayo nagpa-plan nito kumukuha pa tayo ng mga data. Ano yung tawag pag kumukuha ka ng mga data? Data gathering. So nandiyan na data gathering. Gather, kukuha. Yun yung data gathering. So, paano ba tayo kumukuha ng mga data sa ating client? Pinakauna sa lahat, primary source. Primary source yung client. Sila yung pinakaunang kukuhanan natin ng mga information kasi sila yung nakakaranas ng kanilang problema at sila din yung mga taong nabiktima. So, since sila nga sa client yung primary source or sila mismo yung primary person na kailangan nating tanungin, kailangan nating kausapin, kailangan nating makabuild ng rapport para maging comfortable na din sila sa atin na kausapin tayo. Sige, number 2, secondary source. Sino ba yung mga secondary source? Yung mga significant others ng client natin or yung family nila. Family nila in a way na asawa niya, jowa niya, kung vowsy man yung case, like binubugbog siya, kakausapin natin yung partner niya, yung family niya, yung mga anak niya, yan yung mga significant others. Pag nakita niyo yung significant others, yan yung malapit talaga doon sa client. Mostly family, 'di ba? Pangatlo naman, existing data or yung mga data na meron siya. So, ano ba yung mga existing data? Nandyan yung record. For example, pumunta siya sa hospital and then nagpa-check up siya kasi ganito, may mga pasa siya or ganito, ganyan. Yun yung record niya. Report or kung napablatter na ba yung guy and then biglang sabi, oo, napablatter na and eto yung mga existing na report na galing doon sa nabugbog niya, galing sa client, sa anak ng client, na ganito din yung ginagawa, yun yung mga report. Studies, very understandable, and evaluation. Kung ano ba yung evaluation ng mga ibang services na na-avail na niya, pwede yun. Sige, next, worker's own observation. Siyempre, as a professional, may observation din tayo or may sariling opinion din tayo sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa client natin. So, ang ginamin dito na worker's own observation, tayo to. Yung mga professional na nakahandle sa case. So, kapag nakita nyo yung worker's observation, tandaan nyo kayo yan. Worker's own observation.
kung ano yung nakita natin sa client, kung paano ba siya magsalita, paano ba siya gumalaw, paano siya makipag-usap, paano yung ganito, ganyan. So, kailangan kasi observer tayo, like kailangan nakikita natin kung nagsisinungaling ba siya, pinagtatakpan niya ba yung asawa niya, or ayaw niyang magsabi ng totoo kasi natatakot siya. So, kailangan meron din tayong input doon mismo sa assessment. Hindi lang yung makikipagchismisan ka sa client or makikipagchismisan ka sa mga family niya, significant others, or titingnan mo yung mga records, ganito, ganyan, tapos biglang wala ka ng observation. Hindi ka na worker pag ganun. So, kailangan may own observation din yung mga professional or yung mga social worker na mag-handle ng case. Dito naman tayo sa intake. So, ano ba yung tinatawag nating intake? Kapag nasa intake na, potential client attain the client status. Diretso na yan yung nakita kong lumabas sa board exam talaga, te. Like, intake. Yung potential client, kapag kasi sinabi nating potential client, hindi pa natin yan sila like client talaga. Sila pa yung target natin. And then, kapag nag-intake na tayo, meaning, kumuha na tayo ng mga information, sinulat na natin yung mga personal information, pangalan niya, edad niya, saan siya nakatira, ano yung case niya, ano yung nangyari, ganito, ganyan, meaning, naging client na siya. So, yun yung tinatawag nating intake. So, tandaan nyo dito, kapag dumating na kayo sa point na mag-i-intake na kayo, diretso na yan, client nyo na yung tao or nakagain na yung potential client nyo ng client status. So, potential client naging client na talaga siya, hindi na potential. Kasi kapag sinabi mong potential pa lang, target pa lang. Kapag sinabi mong client mo na, hindi na siya target, client mo na talaga siya. Okay? Sige. Mag-proceed tayo dito sa baba. 'Di ba sabi ko APIET? Ito yung P. Up. So, ano ba yung tinatawag nating planning or yung pagpaplano? Link between assessment at saka intervention. Kasi yung assessment, yung sa taas, 'di ba assessment 'yan. And then, link niya is intervention. So, ano yung nasa gitna? Yung planning. Kasi hindi ka makakagawa ng intervention. Kasi yung intervention kasi yan yung mga actions, di ba, na ginagawa ng isang worker. Hindi ka makakagawa ng action basta-basta kung hindi ka nagplano. Kasi hindi naman pwede na susugod ka sa kung saan laban ka man susugod and then wala kang plano kung ano yung gagawin mo doon. So, eto yung link niya, yung planning daw, yung nagli-link ng assessment at saka sa intervention or implementation. Okay? So, kung walang planning, hindi tayo makaka-proceed sa intervention. Kung walang assessment, hindi din tayo makaka-proceed sa planning. Kasi anong ipaplano mo, wala kang ang assessment, hindi mo nga alam kung ano yung nangyayari sa client. Like, same lang din siya dito sa intervention. Ano yung action na gagawin mo kung hindi mo naman pala alam kung ano talaga yung plano mo? Like, pupunta ka lang ba doon sa laban tapos hindi mo man lang dala yung bala mo? Di ba hindi? So, yun. Translate the content of assessment into goal statement. So, since nga may assessment na tayo, di ba? Kailangan may goal statement na tayo. Like, ano ba yung gusto nating mangyari? Since nakilala mo na nga yung client mo, na-assess mo na siya, nalaman mo na ganito yung case niya, na ganito yung kailangan niya, eto siya na client, ganito ganyan, immediate ba or urgent ba yung case niya, ganito ganyan, then yun, dun ka palang magpaplano, dun mo na aalamin kung ano kaya yung maitutulong mo sa kanya, ano ba yung mga goal na kailangan mong ma-achieve para matulungan mo yung client mo. Doon yun sa planning. Okay? Dito tayo, end goal of planning is planned change. So, ang end goal or yung katapusan daw ng planning is yung planadong pagbabago. Kaya nga, planning, planned change. Okay? Dito din sa planning, kailangan meron tayong smart planning. Ano ba yung tinatawag nating smart planning? Specific, measurable, attainable, reliable or realistic, and then time-bound planning. So, inshallah siguro ma-discuss ko lang din yan, pero very, naman to, paulit-ulit naman yan. Tandaan nyo yung smart ha, kasi sa planning kailangan smart talaga. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Okay?
Nandito din sa planning yung helping contract. So, very important na meron kayong helping contract or yung agreement between the worker at saka client. Kung ano ba yung pinagkausapan nyo or ano ba yung usapan nyo or agreement. Ano yung napag-usapan nyo ng client at saka ng worker. Kasi it's very important na may agreement kayo. Kasi kapag walang agreement, bigla-bigla na lang yung magiging si client, like aalis siya or bigla-bigla na lang hindi magko-commit si worker kasi wala kayong kontrata. Then biglang magsasabi yung isa na side na, bakit ko pa pupuntahan yan Hindi naman ako nagsabi na ganito ganyan. So kailangan talaga mayroong helping contract. Yan, nung nasa MSU kami, meron pinapabigay din sa amin yung professor namin na kapag may tutulungan kami, dapat may kontrata talaga na matatapos yung kontrata natin na ganito, and then kapag hindi na nag-work yung working relationship natin or yung pagtulong ko sa'yo, pwede ka nang mag-stop or pwede na akong mag-stop, sasabihin kita na hindi na to nag-work ma'am, so ganito ganyan. So yun yung kalagahan ng helping contract, okay? Dito naman tayo sa implementation. So, since tapos na nga natin yung AP, 'di ba? Dito tayo sa implementation or intervention. Ano ba yung implementation? Implementation daw is rendering of all specific and interrelated services, action-based. Dito na natin gagawin yung naplano na natin base doon sa assessment na ginawa natin. Yun yung tandaan nyo. Dito gagawin yung naplano base doon sa assessment. Sige. This require interventive rules of social workers. So, ito daw yung mga kailangan na gawin or mga usually na ginagawa ng social worker kapag nasa implementation niya. Magiging resource provider siya. Magiging social broker din yung social worker, mediator. Kapag may nag-aaway, ikaw yung magme-mediate, ikaw yung nasa gitna. Advocate, i-advocate mo yung or ano yung pinaglalaban ng client mo, and then ikaw yung maglalabi. Enabler, enabler, parang binibigyan mo ng na mag-grant kung ano man yung gusto ng client or kung ano yung kailangan nila. Counselor or therapist, very understandable naman yan, no? Yung magpapa-therapist ka. Mobilizer of community elite. So, kung tinatanong nyo, ano yung community elite? Sila yung may kaya sa isang komunidad. Okay, ilagay nyo. May kaya sa isang community. Pangit ang sulat ko. Basta, may kaya sa isang community. Kailangan nating ma-mobilize yung mga community elite natin kasi isa sila sa makakatulong doon mismo sa social worker at saka sa community kasi meron na nga silang resources, 'di ba? And minsan yung mga community elite na yan, willing naman silang tumulong, hindi lang nila alam kung paano sila tutulong or hindi lang nila alam na nangangailangan din pala ng tulong yung iba. So, yun yung kahalagahan ng community elite. Magiging documenter ka din. Magigdo-document ka. Policy and program advocate. So, same lang yan siya sa advocate. Okay? Ang dito nga lang pinaglalaban niya is yung mga polisiya at saka yung mga program na pwedeng makabenefit doon sa ating client. Ay, hindi ko nga din pala nasabi yung resource provider, ikaw yung magpo-provide or magbibigay ng mga resources na pwedeng matap ng client or pwedeng makuha ng client. Okay? So, proceed na tayo. Basta dito tandaan nyo, action. Yung assessment, magiging planning, and then yung implementation, gagawin nyo na yan. Mag-action na kayo. Dito tayo sa evaluation. So, ano ba yung tinatawag nating evaluation? Or evaluate. Evaluate. Basta evaluate. Diba, APIET? Sabi ko nga sa inyo, APIET. Ito na yung letter E. APIET. APIE. Kasi wala pang T. Ang evaluation daw is pagko-collect ng mga data about the outcomes of the program or ano ba yung kinalabasan. Outcome, kung ano yung outcome niya, like ano ba, effective ba or na maganda ba yung naging kakuan ng program or hindi. Kung ano yung nangyari, kumbaga. Ongoing, ano yung ongoing evaluation? Yung ongoing, sa word pa lang, papunta pa lang or continual or kino-continue, parang tinitingnan pa lang, basta ongoing pa lang siya. Continuous process that keeps on data gathering. Kasi hindi naman porket nagawa mo na yung action-based or yung sa implementation, magsa-start
mag-stop ka ng mag-evaluate. Kailangan ongoing pa rin yan, continual hanggang sa matapos yung ginagawa mo sa client mo or hanggang nasa follow-up ka na din. So, summative, concerned with the outcome or effective. So, kapag summative, concerned siya kung ano ba yung outcome, ano yung nangyari, at kung ano ba yung effectiveness ng ginawa ng program or ginawa mo na helping process doon sa client mo. Formative naman, concerned siya with looking at the process. Formation. Yun yung tandaan nyo, formation. Okay? Itong summative, para siyang summary. 'Di ba? Kapag summary, titingnan mo kung ano yung outcome, kung effective ba siya or hindi, yun yung summative. Formative naman is yung process. Basta kailangan nyo lang tandaan sa formative, formation. Or ano ba yung process na ginawa na sa helping process. Dito naman, termination or terminal or termination. Ano ba? Na-terminate na ba or hindi? Natapos na ba o hindi? So, dito tayo sa effectiveness. Ano ba yung sinasabi nating effectiveness? Dalawa lang kasi yan. Effectiveness tsaka efficiency. Effectiveness refers to the question on whether or not the services and intervention plan are accomplishing their intended goals. So, effective ba? Yun lang naman yung kailangan tandaan. Effective ba? Na-achieve niya ba yung dapat niyang i-achieve? Or natapos niya ba? Or nakuha ba natin yung gusto nating result? Yun. Effective ba siya o hindi? Proceed tayo efficient. Cost of service and intervention plan in terms of money, time, and other resources. Pag sinabi nating efficient, kaya ba siya ng gastusin? Or tugma ba sila doon sa pera, doon sa time, and sa other resources na ginawa? Efficient ba siya? Like, kaya ba dito sa budget na to? Kasi kung hindi kaya, lalagpas siya, hindi na siya pwede. So, kailangan pagkasyahin siya. Efficient. Okay? Sige. Proceed tayo dito sa termination. I think eto na yung pinaka-last. Kapag naman sinabi nating termination, di ba, apiet? 'Di ba? Evaluation. Nandito na yung T. Apiet. Termination. So, ang kailangan nyo lang talagang tandaan sa termination, terminate. Tapusin yung relationship. So, na-discuss ko na din tong transfer. Ano ba yung transfer? Referred by his social worker to another worker. Tinransfer mo. Usually, sa same lang na agency. Yan yung tandaan mo. Yung transfer, tinransfer ng social worker sa ka-worker niya lang din, sa kasama niya. Pero, nasa same lang na agency or kasama lang din niya doon sa DSWD. For example, punta kang MSWD. And then, yung worker, wala na siya doon. And then, hindi. Yung transfer is, for example, yung worker na nilapitan mo is kakilala mo lang din. So, hindi kanya pwedeng i-cater kasi magiging bias siya kasi nga kapamilya kanya. So, kailangan i-transfer kanya sa ibang worker or sa kasama niya na hindi mo kamag-anak. Kasi magiging bias siya kapag siya yung nag-handle ng case mo. Okay ba? Dito naman sa referral is directing the client to another worker or agency. Ito outside na to. Pwedeng outside na to. Yun yung pinaka niya. Kasi nangyayari ang referral kapag wala ng resources ang isang agency or hindi available yung kailangan ng client. For example, pumunta siyang DSWD tapos hindi available yung PWD na hinahanap niya. Example lang ha. I-refer siya ng social worker sa ibang agency or i-refer siya sa ibang worker. Outside na yun. Yung transfer kasi, inside the company pa din. Okay? Yun lang naman yung pagkakaibahan ng transfer at saka referral. Dito tayo sa reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng termination. Pinakaunang-una sa lahat, goal has been reached. Ito, maganda to. Positive yan. Itong number 1. Kasi goal has been reached. Kumbaga, yung pinag-usapan nyo na gustong ma-achieve ng client at saka gusto mo ding ma-achieve para doon sa client is nakuha nyo. So, positive siya. Ito, little movement toward the attainment of the goal. Negative to.
Kasi kumbaga, wala nang usad yung pagtulong mo sa client kasi minsan hindi siya pumupunta doon kapag magmi-meet kayo and then ikaw parang hindi mo din napo-prioritize yung client. So, dalawa yan. It takes two to tango, 'di ba? So, minsan dahil na din sa worker or minsan dahil na din sa client. And kapag wala nang movement or konting-konti na lang talaga yung improvement na ginagawa ng helping process ng dalawang tao, ng worker at saka ng client, pwede na siyang i-terminate or pwede na siyang tapusin. Basta yung termination, tapusin. Sige. Number 3, already provided sufficient help. Positive to. Kasi, minimin niya dyan, naka-provide ka naman daw ng saktong tulong sa client. So, okay na yun. Like, hindi na kailangan ng client ang tulong mo kasi nga okay na sa kanya yung tulong mo. Okay? Dito naman number 4, agency that does not have resources. So, ito yung sinabi ko dito sa referral, 'di ba? Kapag wala talagang resources yung isang agency, kapag pumunta ka sa agency tapos gusto mo PWD na ID yung kukunin mo, and then hindi naman sila nagbibigay ng PWID kasi senior citizen sila. Sasabihin nila na, "Ma'am, punta ka dito sa another agency or ganito ganyan." And then ire-refer ka, 'di ba? Yung sa termination din, kapag yung agency wala na talagang resources or hindi na talaga kayang i-cater ng isang agency yung problema mo, so yun, pwede ka na nilang i-terminate. Pwede nang tapusin yung relationship. Dito naman, difficult for the client to continue with the helping process. So, since nga, tinatawag natin dito, since may self-determination yung client natin, kailangan aano din natin sila kapag ayaw na talaga nilang mag-proceed doon sa helping relationship. Like, for example, nagsabi yung client mo, "Ma'am, ayoko na, hindi ko na gusto yung nangyayari and sabi ng mga kaparente ko, wag na daw ituloy, ganito, ganyan." And you need to respect that kasi decision na yun. Pwede mong explain sa kanya na ganito yung mangyayari kapag stop natin to, ganito, ganyan. But then again, you will just respect the client sa sarili niyang desisyon kasi nga self-determination and leave it as it is. Kasi kung bumalik naman yung client, tulungan mo pa din. Okay? Last is yung worker leaves the agency. Kailangan din ma-terminate kapag wala na talaga or umalis yung worker sa agency. Alangan namang ipagpilitan mo, te, na wala na nga yung worker, like umalis na nga siya. And alangan naman na hindi siya aalis just because may client siya, 'di ba? So, kapag ganun yung nangyari, ita-terminate or tatapusin yung relationship and then ita-transfer siya sa another worker na same lang din sila ng agency. Okay? So, since tapos na natin yung APIET, I think may isa pa sa baba. Yan. Ito yung termination pa rin siya na part, disengagement. Ano ba yung disengagement? Yung kapag tinapos nyo na yung relationship, eto daw yung mga mangyayari sa client. Pinakaunang-una sa lahat, denial. Denial. Like, ayaw niyang maniwala or pinagpipilitan niya na, "Ay, ma'am, hindi talaga. Like, ayoko, hindi ko kaya, ganito, ganyan. Hindi talaga, ma'am." Like, nagde-deny siya. Ayaw niya. Parang ganun. Anger or nagagalit na. Like, bakit ba ayaw mo? Ma'am, ganito. Kailangan kita nga. Hindi pa nga tapos. Hindi pa ako tapos sa'yo. Like, kailangan kita, hindi ko kaya, ganito, ganyan. Nagagalit na siya. And then, bargaining. Eto, maganda tong bargaining. Kasi dito sa bargaining, sasabihan ka niya na, "Ma'am, how about ma'am? 1 month lang. Like, 1 month lang talaga ibigay mo sa akin, ma'am. Magiging okay na ako. Please, ma'am, wag mo kong iwan. Ganito, ganyan." Or, "Ma'am, how about 1 week? Like, 1 week lang talaga, ma'am. Tapos, wala ka namang maitutulong sa kanya kasi tapos na nga yung relationship kasi kailangan nang i-terminate na nag-bargain yung client sa'yo na, "Ma'am, sige na, ma'am. Kailangan talaga kita, ma'am. Ma'am, bibigyan kita ng pera, ma'am. Basta lang wag mo kong iwan, ganito, ganyan." Don't receive that kasi naging reliable or naging dependent na sila sa'yo. So, hindi na pwede. Like, hindi na pwedeng ganun yung maging relationship kasi hindi na yun siya client-working relationship kasi client-worker relationship kasi personal na yun. Okay? So, bargaining, so sad, pero kailangan natin silang i-let go. Depression, kasi nga wala na. Like,
ano ba, like wala na ba talaga, like hindi ko kaya, mamamatay ako kung wala ka, ganito, ganyan. Ganyan yung ibang mga kliyente na hindi sila makaka-move on, like made-depress sila, babalik yung nararamdaman na yung problema nila, ganito, ganyan. Yun yung sa depression. Kagandahan lang dito, positive, is yung acceptance. Like, tanggap na niya. Okay. Tapos na tayo, ganyan. Like, natanggap ko na. Parang ganun. Hindi naman sa ayaw niya, pero tanggap na niya. Yun yung acceptance. Okay? So, parang sa next slide is yan. I really hope na hindi masyadong heavy yung discussion natin for today kasi nga 'di ba yung sa statistics medyo heavy siya. So naisipan ko what if mag-discuss ako ng chill-chill lang naman but then again marami pa din silang matututunan. So thank you so much for listening guys. I really hope na ma-upload ko siya tonight kasi nga na-busy kami kanina and also I'm really not feeling well. But then again, thank you so much. Please follow me on my YouTube and also TikTok. Huwag kayong mag-view lang, like din naman kayo at saka subscribe especially sa aking YouTube, no? Para naman nagaganahan akong gumawa ng mga videos for you guys. So, thank you very much and this is again your registered social worker, Micah Disanyasin. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!